Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po mula yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa Team Rochelle, no? Sa Team Rochelle, Canada Squad 2023. Kina Tita Linlin, kay Tita Annabelle, kay Tita Nancy, no? Mega love shoutout sa inyong lahat. Kay Ruel and Rachel, sa kanilang mga fans, sa lahat ng kanilang mga fans, mega love shoutout. Sa aking mga sponsors, no? Kay Tita Bing Horbin TV Vlog, subscribe po natin. Si Tita Mina Haramilio, ang tita kong Vayot. Si Tita Pia Payne, ang kanyang YouTube channel ay Pia Payne. Subscribe din po natin. At ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. So sa lahat ng mga Kalingap, Team Kalingap, Kalingap Partners, sa aking mga followers, sa mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. So ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol sa live ni Kuya Val. Nung mga nakarang araw pa ito, no? Gagawin ko ito ng reaction video. Meron akong video clips na ipapapanood sa inyo. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. So tara mga Sangkay, panoorin natin. Yan nga po, mga kalingap, nga sinasabi sa inyo. Ha? Dapat pong tapang nyo hanggang wakas. Bawal umiyak. Bawal umiyak. Bawal makipag-usap. Dapat matapang ka. Ito po, kaso na ito. 6 counts. Mga kalingap. Ha? Pati po si Ate Edna Vlog nagsampa ng kaso against Michelle Japina. Huwag kayo mag-midget mga kaibigan. Walang pwede pong kaibigan na mag-chat, mag-text, Kuya Val. Baka pwedeng i-ano yung kaso, i-orong. Hindi po. Pinakailangan. Kasi matapang naman yan eh. Matapang si Michelle. Ilabas ang tapang niya. Wag lang sa social media po, pati sa dyan sa RTC. RTC po. Regional Trial Court. Doon kami magharap-harap. Bawal iorong ang kaso. Yan po, hindi pwedeng iorong yan. Mga kalinga. Kung sakali man na maiurong yung kaso, ano po? Nako, delikado. Ano ako, tuwag? Walang ganon, ha? Kung matapang, ilabas yung tapang hanggang sa huli. Di ba mga kalingap? Ganun dapat. Anong ginamit niya mga kalingap na rason, dahilan, para manira ng kapwa-tao? Sige na po. Yung mga nagmumura dyan, anong papel ang hawak-hawak nyo para kayo po ay pwede magmura? Pwede mambalahura. Hindi ganon. Walang tapang. Nakalingap. Kung matapang ka, huwag kang mag-sorry. Huwag kang mag-sorry. Huwag kang umiyak. Yung tapang mo, ipakita mo hanggang sa huli. Yan po mga kalingap yung ating usapan dito. Walang mag-midget, walang lumapit, magpag-usap, ituloy natin yung laban dito. Tuloy ang laban natin mga kaibigan. So yun mga Sangkay, mga kalingap, no? Atin napanood yung video clips na aking kinuha mula ito doon sa live ni Kuya Val nung nakarang araw. Sabi nga ni Kuya Val, tuloy ang laban. Sa tingin ko, kaya napursige talaga dito si Kuya Val na ituloy niya talaga itong pagkakaso dito kay MJ, no? Kasi dahil nga sobra-sobra yung yung pangyuyurak sa katauhan ni Kuya Val. Kasi
batid naman natin na hindi naman talaga ni Kuya Val ito si MJ kinalaban or pinagsalitaan ng hindi maganda kung wala siyang narinig mula sa kay MJ din, no? Si MJ talagang nag-umpisa dito kasi nakuha ko yung ano dito yung pinupoint ni MJ, no, na sabi niya kaya niya binabanatan dito si Kuya Val kasi hindi masaway-saway ni Kuya Val ang kanyang mga reactors na mga bumabanat sa kanya, which is wrong, no? Maling-maling perception yung kinuha na yun ni MJ na yung ibang tao ang kanyang kalabanin. Hindi po kasi hawak ni Kuya Val lahat. Hindi po kontrolado ni Kuya Val lahat ng mga reactors kasi imagine ilang reactors meron, 100 plus reactors ang kalingap, no? Hindi masusubaybayan ni Kuya Val isa-isa bawat reactors na yung mga bumabalahura or yung mga nagko-content sa kay MJ, no? So, kung sino man ang mayroong kasalanan, dapat doon niya tinira yung may kasalanan. Hindi yung ibang tao ang kanyang titirahin. Sobra-sobra yung sobra-sobra yung kanyang banat dito sa kay Kuya Val. Kaya, sabi nga ni Kuya Val, nabalitaan ko kasi to na nung nag-file si Kuya Val, nung nakaraan kasi, hindi pa siya sure. Sinabi naman din niya yan sa live, no, na hindi siya sure kung talagang ma-approve or tatanggapin yung kanyang pagkakaso laban dito. Yung mga ebidensya, kung tatanggapin ng korte, yung kanyang mga isa-submit doon. So, pumasa. Nabalitaan natin ito na pumasa. Kasi kung maalala natin, no, inamin din ito ni Kuya Val na kaya walang nangyari doon sa kay Chorva kasi kulang ng mga ebidensya, kulang ng videos, hindi ganun kasulit ang videos na ipinasa niya laban sa kay Chorva kasi si Chorva walang pagpapangalan talaga doon sa kay Kuya Val, no? Ang pinapangalan lang doon ni Chorva noon, Badiola, kasi sa korte tatanggapin lamang, no, kung talagang yung pangalan, buong pangalan, yun yung binabanggit, no? So since na siguro yun yung mga naging grounds na or naging pamantayan ng korte na kaya hindi na-approve yung kanyang kaso dito sa kay Chorva, no? Kasi nga hindi siya tahasang pinapangalanan. So dito kasi sa kay MJ, no, tahasang pinapangalanan talaga si Kuya Val at saka si Ate Edna. And yun din ang nabalitaan ko na pati si Ate Edna pumasa yung mga videos na isinabit ni Ate Edna sa court, no, sa cybercrime. So kaya ito natuloy talaga yung kaso dito. So yung sinasabi ni Kuya Val dito na walang dapat may magme-mediate, no. Isa rin na nabalitaan natin na merong isang tao na malapit sa kay MJ, no, na nasa Japan, na yun yung tumatrabaho, parang kumakausap sa kay Kuya Val na kung pwede, wag nang ituloy yung kaso. Wag nang ituloy yung pagkakaso or gusto na pag-usapin si Kuya Val at saka si MJ. So, narinig na natin dito ni Kuya Val, sinabi ni Kuya Val na walang pwedeng may mag-mediate. Walang pwedeng may makiusap tungkol dito. Kaya itutuloy daw niya talaga yung kaso. No? Sabi niya walang iyakan kasi total naman matapang ka sa social media, panindigan yung tapang, no? Ito rin yung mga dating sinasabi pa ni Kuya Val na natutunan ko din ito, no? Na sinasabi ni Kuya Val na kung kayo ay galit sa isang tao, wag na wag kayong magla-live, no? Wag na wag kayong haharap sa camera kasi yung bugso ng damdamin, yung emotions mo, kung napakataas ang emotions mo, talagang makakapagbitaw ka ng salita na hindi maganda, no? Yan din yung iniingatan ko sa sarili ko. Kahit sa sino, no, kahit sa mga kaibigan ko, sa kamag-anak ko, pagka ako talaga ay galit, nananahimik ako. Pinapalipas ko ng ilang araw bago ako magsalita. Kasi once na magsalita ako, masakit ako kung magsalita. Tuloy-tuloy. Masasabi ko talaga ang nasa loob ko. O at least, pag nakapagpahinga tayo, pinalipas natin ng ilang araw yan.
mararealize natin, makakapag-isip-isip tayo na, baka nga magkamali ako dito sa aking sasabihin. Mahirap, lalo't lalo na pag nasa social media tayo, no? Kasi mahirap mabawi ang salita natin. Maraming taong mga nanonood, maraming makaka-witness, tapos mararecord, magiging ebidensya yan. So yun yung dapat pakatandaan natin, no? Tayo na mga, lalo't lalo na sa mga nagla-live dyan, na pagka tayo may kinagagalitan, may kagalit tayo na tao, pag masama ang ating loob, iwasan talaga ang mag-live. Iwasan ang humarap sa camera kasi nasa bandang huli ang pagsisisi kung tayo ay nakakapagsalita. Lalo't lalo na kung ang mga salitang mabibitawan natin ay libelous, no? So, nakakatakot. Yan din yung nung time na nagbabanatan kami noon ni Chorva, mayroon kasi akong tita na pinagtatawanan lang kasi ito noon ni na Chorva, na sinasabi ni na Chorva na, meron ka palang kakilala. Which is ang tita ko talaga ay judge advocate sa army, no? Sa army din naging general siya. Pero talagang ang ano niya talaga, judge talaga siya doon sa mga may kaso sa mga army. Nakita niya sa akin sa mga videos ko na sinabi niya sa akin noon, mag-ingat ka sa mga binabitawan mong salita kasi napapansin ko sa iyo may mga libelous kang binibitawang salita, no? So yun yung dapat mong iwasan. Yun yung talaga yung tumatak sa akin noon na sinabi sa akin ng tita ko na judge talaga siya na iwasan mo yung magsalita ng hindi maganda, yung libelous, diyan ka mapapahamak. So yun yung dapat isipin natin, no? Na tayo mga nasa social media, tayo mga influencer, dapat iwasan natin yung pagiging libelous, yung mga bibitawan nating salita. Yung mga pagmumura, mga oral defamation, kahit pa paano yung oral defamation, medyo konti lang ang bail doon, yung babayaran natin, no, yung danyos mo doon. Ang oral defamation, ang pagmumura, mura din talaga ang babayaran mo diyan, ang penalty mo diyan. So yung napakalaking ano talaga, ano diyan, yung libelous, no, malaking halagang pera talaga ang bibitawan mo diyan pagka tayo nakapag-bitaw ng libelous na ng mga words. So yun ang pinag-iingatan ko rin yun, no, mula nung sinabi sa akin nung tita kong judge na yon, na iwasan mo ang magsalita ng ng hindi maganda at yung ikasisira ng pagkatao mo. So sana magsilbing aral ito sa lahat. Kung ito man ay mag-grant itong ni Kuya Val at saka ni Ate Edna, no, matuloy-tuloy man itong kasong ito, sana magsilbing aral sa lahat. So muli, ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, no, sa live na ito ni Kuya Val, na medyo napikon na talaga si Kuya Val at saka si Ate Edna. Ito na yung pagkakataon nila na ipagtanggol naman nila ang kanilang sarili. Maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kayo naroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.